Paglaganap ng kurido sa panahon ng Kastila. Noong Marso 16, 1521, dumating sa Pilipinas si Ferdinand Magellan, isang pangyayaring nagbukas ng ugnayan sa pagitan ng Espanya at ng mga Pilipino. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ganap at sistematikong pananakop ng mga Espanyol ay nagsimula lamang noong 1565 sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi, na nagtatag ng unang permanenteng pamayanang Espanyol sa Cebu. Mula rito, unti-unting lumawak ang kolonisasyon na nagdulot ng malalim at pangmatagalang impluensya sa kultura, lipunan at panitikan ng bansa. Isa sa mga naging agarang hakbang ng mga Kastila ay ang pagsupil sa katutubong panitikan. Maraming mga sinaunang sulatin ng ating mga ninuno ang sinira o sinunog sapagkat taliwas ang mga ito sa layunin ng kolonisasyon, ang pagpapalaganap ng relihiyong Katolisismo. Bilang kapalit, ipinakilala ang mga akdang relihiyoso at panitikang may impluensyang Espanyol. Dahil dito, nagbago ang anyo at nilalaman ng panitikan sa bansa at umusbong ang mga anyo tulad ng awit, korido, pasyon at mga tulang liriko. Naging mabisang kasangkapan ng panitikan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang mga tulang romansa gaya ng awit at korido ay karaniwang nagtatampok ng mga pakikipagsapalaran ng mga bayani na nagtatagumpay hindi lamang dahil sa lakas o talino, kundi dahil sa matibay na pananampalataya sa Diyos. Sa ganitong paraan, unti-unting napalitan ang mga sinaunang epiko ng mga akdang nakasentro sa pananalig kay Kristo at sa mga santo. Ibong Adarna ay isang tulang asalaysay na may romantisadong paksa, kung saan inilalarawan ang buhay at pakikipagsapalayan ng mga maharlikang tauhan. Ang ganitong uri ng akda ay lubhang popular sa Europa, lalo na ang mga tulang romansa na tumatalakay sa kabayanihan at paglalakbay. Karaniwang itong binabasa at tinatangkilik ng mga kababaihan at naging laganap sa iba't ibang wika. Sa Espanya, lalo itong sumikat noong panahon ng mga haring Katoliko, partikular matapos mapasakamay ang Granada noong 1479. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring tiyak na may akda ang koridong Ibong Adarna. Ayon kay Pura Santillan Castrense, isang iginagalang na propesor ng panitikan, maaaring hango ang kwento sa akdang Scala Coeli na sinasabing sinulat ng isang paring Dominikano noong 1300. Ang Scala Coeli ay umiikot sa kwento ng isang haring may sakit na nangangailangan ng tubig ng buhay upang gumaling. Sa salaysay na ito, ang tatlong anak ng hari ay naglakbay upang hanapin ang lunas. At tulad sa Ibong Adarna, ang bunso ang nagpakita ng kabutihan, paggalang at kababaang loob. Sa tulong ng isang matandang lalaki, nalampasan niya ang iba't ibang pagsubok, mga mababangis na ahas, mapanuksong dalaga at mga kawal na nagbabantay hanggang sa matagumpayan niyang makuha ang lunas. Nagtapos ang kwento sa kasal ng prinsipe at prinsesa at sa isang masayang pamumuhay. Pinagmulan at paglaganap sa Pilipinas. Dahil sa pagkakahilintulad ng mga ganitong kwento, pinaniniwalaang ang Ibong Adarna ay maaaring hango sa mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa sa Europa, gaya ng Romania, Denmark, Austria, Alemanya at Finland. Dahil dito, may ilang skolar ang nag-aalinlangan kung ito ba ay ganap na maituturing na panitikang Pilipino. Sa kasaysayan, ang anyo ng tulang romansa ay kilala na sa Europa noong panahong medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa Mexico, dumating ang Ibong Adarna sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Espanyol. Ginamit ito bilang kasangkapan sa kolonisasyon upang hikayatin ng mga katutubo na yakapin ng relihiyong Katolisismo sa pamamagitan ng aliw at kwento. May mga koridong hindi na matukoy ang tunay na sumulat, kaya itinuturing na salaysaying bayan. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay paulit-ulit na isinalaysay, nagdagdagan ng detalye at yumaman ang nilalaman. Ngumanan pa man, may mga kritiko gaya ni Julian Cruz Balmaceda na naniniwalang ang unang humango o nagsalin ng Ibong Adarna ay si Jose de la Cruz, na mas kilala bilang Joseng Sisiu, na sinasabing naging guru rin ni Francisco Balagtas sa pagsulat ng tula.